Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Captain Nomer Macaraig, at ngayon po ang araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss Susain Alba Lopez, ang Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 at Luminous Woman of the Year 2023. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Susain. Magandang umaga po, Sir Mac. At magandang umaga, bagong Pilipinas. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa sunod-sunod na anti-illegal drug operation sa Negros Oriental. Police Regional Office 3, patuloy ang pagbabantay. Mahigit 300 arestado, mga baril kumpiskado bago ang halalan 2025. At puwersa ng Police Regional Office 12 naka-alerto para sa eleksyon 2025, Regional Director nanguna sa supervisory visit sa mga istasyon. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang minero sa Aroroy, Masbate ang timbog sa isinagawang search and seizure operation dahil sa ilegal na pagmamayari ng baril. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa loose firearms upang mapanatili ang seguridad sa mga komunidad. Police Staff Sergeant Tadeus Quintana sa balita. Ang isang 28 anyos na minero matapos magsagawa ng search and seizure operation ang mga otoridad sa kanyang tahanan sa Sitio Patag, Barangay Luya, Aroroy, Masbate. Kinilala ang suspect na si alias Titoy, isang manggagawang minero, may asawa at residente ng nasabing lugar. Naaresto ang naturang suspect sa bisa ng isang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pinangunahan ng operasyon ng Aroroy Municipal Police Station katuwang ang mga tauhan ng 94th Special Action Company, Special Action Battalion ng PNP SAF, Provincial Intelligence Unit ng Masbate PPO at Masbate 1st Provincial Mobile Force Company. Kabilang sa mga nakumpiskang ebidensya sa operasyon ng isang unit ng 45 caliber para ordnance pistol, isang steel magazine na may 7 bala at isa pang steel magazine na may 3 bala at isang itim na holster. Samantala ang nasabing akusado kasama ng mga ebidensya ay nasa kustudiya na ng Aroroy MPS para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang kaso. Mula dito sa rehiyong Bicol, ang the home of Kasurug Cops, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Tadeus Quintana, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Quintana. Patuloy na isinusulong ng Police Regional Office 3 ang mapayapang pagsasagawa ng 2025 national and local elections sa pamamagitan ng mas pinaigting na pagpapatupad ng election gun ban.
na nagresulta sa pagkakasamsam ng 300 at 60 baril at pagkakaaresto ng mahigit 300 katao sa Central Luzon. Nakibalita dyan si Patrolwoman Janice Bulahaw. Tiniyak ng Police Regional Office 3 ang kanilang buong persang suporta sa layuning magkakaroon ng mapayapa at ligtas na halalan sa gitnang Luzon. Kasunod ng pagkakaaresto sa 356 katao at pagkakakumpiska sa 360 armas at pampasabog mula Enero 12 hanggang Mayo 4, 2025 bilang bahagi ng pinaigting na pagpapatupad ng COMELEC gun ban. Kasabay nito, 1,300 katao ang nagboluntaryong nagdeposito ng kanilang armas, habang 273 naman ang kusang nagsuko ng mga hindi lisensyadong baril. Bahagi ito ng patuloy na kampanya laban sa loose firearms na pangunahing sanhi ng karahasan sa mga komunidad. Ayon kay Police Brigadier General Jean S. Fajardo, Regional Director ng Pro-3, patunay ito ng seryosong kampanya ng kapulisan laban sa anumang banta sa seguridad ngayong panahon ng halalan. Walang sinuman ang exempted sa batas. Dagdag ni Police Brigadier General Jean S. Fajardo, hindi lang ito para sa eleksyon, layunin naming panatilihin ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Mahalaga ang kooperasyon ng bawat mamamayan sa tagumpay ng kampanyang ito. Patuloy na magsasagawa ang Pro-3 ng mga checkpoint at intelligence-driven operations hanggang sa matapos ang election period upang matiyak ang kaayusan at seguridad ng eleksyon sa buong gitnang Luzon. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Sa kulungan naman ng bagsak ng top 2 provincial most wanted person sa kasong rape matapos maaresto sa isinagawang operasyon sa bayan ng Claveria, Cagayan. Police Corporal Roldan Giab sa report. Arestado ang isang lalaking tinaguri ang provincial top 2 most wanted person dahil sa kasong rape sa bayan ng Claveria, Cagayan nito lamang buwan ng Mayo taong kasalukuyan. Ang akusado ay kinilala ni alias Ben, 26 na taong gulang, walang asawa at residente ng nasabing bayan. Siya ay matagumpay na nadakip ng pinagsanib pwersa ng Claveria Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Mario A. Maragun kasama ang 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company, 2rd Mobile Company ng Regional Mobile Force Battalion 2 at Maritime Law Enforcement Team. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na walang inirekomendang piyansa at dinala sa kustodiya ng Claveria Police Station para sa dokumentasyon bago i-turn over sa korte para sa wastong disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay patuloy na ang kapulisan ng Claveria kasama ang ibang unit ng PNP ay hindi tumitigil sa pag-aresto at paghahain ng kaso laban sa mga may pananagutan sa batas, kaya hinihikayat ni Police Major Maragon ang publiko na makipagtulungan at ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang impormasyon na maaaring makaresolba ng mga kaso. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Giab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Umabot sa mahigit 10 milyong pisong halaga ang kabuang ng shabu na nasabat ng mga otoridad sa sunod-sunod na anti-illegal drug operation sa Negros Oriental sa loob lamang ng isang linggo. Patuloy namang pinapalakas ng kapulisan ang kampanya laban sa iligal na droga upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa bansa. Patrolwoman Annalyn Canoog sa report.
Nasabat ng mga otoridad ang hinalang shabu na nagkakahalaga ng 10.9 million sa panaigting na anti-crime operation ng pulisya sa Negros Oriental mula noong 28 ng Abril hanggang 4 ng Mayo sa taong kasalukuyan, ilang araw bago nakatakdang halalan sa 12 ng Mayo. Ayon kay Police Lieutenant Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Oriental Police Provincial Office, naaresto ang 23 individual na hinihinalang sangkot sa iligal na droga habang nasamsam ang kabuuang 1,607 na gramo ng shabu sa sinagawang 19 na anti-drug operations. Bukod sa kampanya kontra droga, nagsagawa rin ng pulisya ng 21 operasyon laban sa iligal na sugal na nagresulta sa pagkaaresto ng 42 individual, habang 4 sa mga pinaka-wanted sa lalawigan at 46 pang iba't ibang wanted persons ang naaresto rin sa maghihiwalay na operasyon. 6 na katao naman ang nahuli sa 30 operasyon laban sa loose firearms, habang 15 hindi rehistradong baril ang voluntaryong sunuko sa ilalim ng Oplan Katok, isang kampanya nagdalay konsulta ang mga expired na lisensyang baril sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang mga tahanan. Naitala rin ng mga pulis ang kabuuang 957 panglabag sa mga lokal na ordinansa sa buong lalawigan. Ayon kay Police Lieutenant Polinar, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng simultaneous anti-criminality law enforcement operation ng pulisya upang matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na eleksyon sa probinsya ng Negros Oriental. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Walang takas ang isang street-level individual sa isinagawang bypass operation ng PNP sa Tacloban City. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Cristel Palafoc. Ang isang street-level individual sa kinasang bypass operation ng mga operatiba sa Barangay 96, Kalanipawan, Lumbang 1, Tacloban City. Bandang alas 2:05 ng madaling araw ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Tacloban City Police Station 2, Station Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpiska sa suspek ang 7 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 5 gramo na nagkakalaga ng 34,000 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at mga drug paraphernalia. Maharap ang suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of bladed weapon. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng pambansang pulisya at iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa ilegal na droga para matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Naka-alerto na ang Police Regional Office 12 bilang paghahanda sa darating na 2025 national at local elections ngayong May 12. Pinangunahan ni Police Brigadier General Arnold Ardiente, Regional Director ng Police Regional Office 12, ang isang supervisory visit sa mga istasyon upang tiyakin ang kahandaan ng mga lokal na kapulisan sa mga election-related duties at operation. Patrolwoman Ara Cassandra Concon sa ulat. Full alert ang buong Police Regional Office 12 bilang paghahanda sa nalapit na halalan ngayong 2025. Pinangunahan mismo ni Regional Director Police Brigadier General Arnold Ardiente ang inspeksyon sa mga istasyon ng pulisya upang tiyaking handa ang bawat isa sa kanilang misyon ngayong eleksyon. Alinsunod sa kautusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, itinaas sa full alert status ang PRO 12 para tiyaking ligtas, maayos at mapayapa ang halalan sa buong rehiyon. Noong Mayo 5, personal na binisita ni Police Brigadier General Ardiente ang Bulumulok Municipal Police Station sa South Cotabato, kasama ang Regional Mobile Force Battalion 12 at Regional Public Information Office. Sa kanyang talk to men, binigyan diin ni Ardiente ang kahalagahan ng disiplina, wastong bihis
at profesionalismo ng bawat pulis bilang haligi ng isang matatag at maaasahang serbisyo, lalo na sa panahon ng heightened alert. Layunin ng kanyang pagbisita ang palakasin ng moral ng tropa at tiyaking mission ready ang bawat isa para sa halalan. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Ardiente, determinado ang PRO 12 na gampanan ang kailang tungkulin na may dangal at katapatan. Mula dito sa Rehiyon 12, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Ara Cassandra Concon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Concon. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police laban sa mga loose firearm, itinurn over sa Regional Civil Security Unit 9 ang mga isinukong armas mula sa mga sibilyan at dating rebelde para sa masusing dokumentasyon at investigasyon. Magbabalita dyan si Patrolwoman Luis Mariconde. Nasa Regional Civil Security Unit 9 ang mga baril na isinuko sa Police Regional Office 9 bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra illegal na armas sa rehiyon. Isinagawa ang pag-turnover sa Camp Eduardo Batalla kung saan ipinasakamay ng Pro 9 sa RCSU 9 ang mga nasabing armas para sa kaukulang dokumentasyon, inspeksyon at safekeeping. Ayon sa mga opisyal ng pulisya, layunin ng hakbang na ito na masiguro ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang pagkakalat ng mga hindi rehistradong armas. Kabilang sa mga isinukong baril ang iba't ibang uri ng armas na voluntaryong isinuko ng mga sibilyan at dating rebelde bilang suporta sa peace and order initiatives ng gobyerno. Pinuri naman ng pamunuan ng Pro 9 ang kooperasyon ng mga mamamayan at muling nananawagan sa iba pang individual na may hawak ng illegal na armas na kusang sumuko sa mga otoridad. Ayon kay Police Brigadier General Ruel C. Rodolfo, Regional Director ng Pro 9, ang mga isinukong armas ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa illegal na armas o baril kasabay ng pagtutok sa kapayapaan at kayusan sa mga lalawigan ng Zamboanga Peninsula. Narito naman ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Reynald Arino, ang officer in charge ng RCSU 9. Good day everyone, as mandated by our unit, Regional Civil Security Unit 9. We are obliged to receive all firearms that is under the CCSDAP. So as of the moment, as of today, we have received 1,378 firearms CCSDAP from Zamboanga del Sur Police Provincial Office, and we have also 1,471 from Zamboanga Sibugay Police Provincial Office. This is under the collaborations with Police Regional Office 9 under the leadership of Police Brigadier General Ruel C. Rodolfo, and under also the guidance of our Chief NP. All CCSDAP firearms must be deposited at Police Regional Civil Security Unit 9. All these firearms will be accounted and reported to our headquarters, to our CSG. Ang ganitong hakbang ay isang malaking tulong upang mapigilan ang posibleng paggamit ng mga iligal na aktibidad gaya ng holdapan, pamamaril at iba pang karahasan. Ito rin ay patunay ng patuloy na kooperasyon sa pagitan ng komunidad at ng pulisya. Patuloy ang isinasagawang kampanya ng Philippine National Police sa buong bansa laban sa iligal na armas bilang bahagi ng kanilang advokasiyang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa ating bansa. Mula dito sa tanggapan ng Rehiyon 9, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Luis Mariconde, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. Sa tuloy-tuloy na operasyon ng PNP kontra iligal na droga, isang newly identified drug suspect ang naaresto sa ikinasang bypass operation sa Valencia City, Bukidnon. Nakatutok dyan si Patrolwoman Riza Sajonia. Arestado ang isang newly identified drug suspect sa isinagawang joint bypass operation ng Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia City Police Station, ang drug suspect na si alias Doydoy. Lalaki, 22 taong gulang, walang asawa, isang laborer at residente ng nasabing lugar.
Sa ikinasang joint bust operation bandang 1:00 ng madaling araw ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hininalang shabu na may street value na 36,360 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy bust money. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. At para sa ating huling balita, kalaboso ang isang drug suspect matapos makuhanan ng shabu sa isinagawang search warrant operation sa Tagum City. Ang balita mula kay Patrolwoman Rina Rose Disipulo. Ang isang suspect matapos itong makuhanan ng tinatayang 34,000 piso. Na halaga na tinatayang shabu na ipinatupad ng search warrant sa bahay nito sa Purok 3, Durian Avenue, Barangay Madaom, Tagum City nitong Mayo taong kasalukuyan. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba ng Tagum City Police Station, katuwang ang Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit at 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Waldemar Tichu, Chief of Police ng Tagum City Police Station, ang suspect na si alias Aning 41 anyos. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pamamagitan ng mga tuloy-tuloy na operasyon, mas pinapalakas ng Police Regional Office 11 ang kanilang kumpanya laban sa illegal na droga, isang seryosong isyu na may malaking epekto sa seguridad at kalusugan sa buong komunidad. Mula dito sa Davao del Norte Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Disipulo. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, Ma'am Shin, ilang araw na nga lang po at mag-isasagawa na ang national at local elections sa buong bansa. Kaya narito po ang ilan sa ating mga paalaala. Yes, sa ating mga ka-PNN, iwasan po natin ang vote buying at vote selling. At maging mapagbatsyag din po tayo sa ating paligid kapag tayo ay boboto sa May 12. Ayan, at tuloy-tuloy pa rin po ang implementasyon ng gun ban at COMELEC checkpoint. At syempre sa mga pupunta po sa ating mga voting precinct, agahan po natin at the same time magbaon tayo ng tubig, pananggalang sa init ng araw, at pagkatapos po ng bumoto, balik na po tayo sa ating mga bahay para maiwasan po natin ang maraming tao kasi ang tendency po nito baka may mga magkasakit, stroke, mahimatay dahil nga po matindi ang init ng sikat ng araw. Yan po ang forecast ng ating Pag-asa. Ayan po, at Ma'am Shin, baka meron ka pong nais batiin or pasalamatan bago po tayo magpaalam sa ating programa. Oo nga po, Sir Mac. Nais ko lamang pasalamatan ang PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network sa walang sawang pag-imbita sa akin sa programang ito. Ayan. Pinapasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP Police General Romel Francisco D. Marbil, Police Major General Roderick Agustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Josaro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Ayan, marami pong salamat muli, Ma'am Shin. Ayan. At sa lahat po ng mga nakaantabay at nakatutok live po sa ating programa, maraming pong salamat sa inyong pong pagsuporta at panunood ng Police News Network. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Chief of PNP Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami po ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa ngalan po ng aming butihing direktor ng Police Community Affairs and Development Group na si Police Brigadier General Marvin Josaro, kami po ang inyong alagad ng batas,
Tagataguyod ng Balitang Pulis, I'm Police Captain Nomer Macaraig. At ako naman po, si Luis Suzanne Alba Lopez, Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 at Luminous Woman of the Year 2023. Maghahatid ng tamang balita, kuwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Ang Online. pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.